dahil sa pag-ibig mo. Masaya po ako dahil natanggap po ako sa... Dami mong fans, oh. We love you, Dodong. Okay. Dodong! Palakpakan naman natin si Dodong. Pakita mo. Yes! Dodong, superstar! Bata pa lang, wala na siyang ibang pangarap kundi ang maging isang sikat na mang-aawit. Ngunit bukod sa kahirapan, naging malaking hadlang sa pangarap niyang ito ang kanyang panlabas na anyo. Subalit masigasig niya pa rin ipinagpatuloy ang kanyang natatanging ambisyon sa kabila ng mga balakid na ito. Mga kaibigan, tuhayan po natin ang kwento ng buhay ni Dodong Pasagad. Oh, guys, what are you doing here? Cookie, Crisel, Krisha, Buboy. Kayo na susunod. Go, go! Let's go, let's go. Dodong, okay ka lang? Okay lang. Kayo na susunod. Okay. Sa Davao, ipinanganak at lumaki si Dodong. Bata pa lang, tampulan na ng tukso ang kanyang itsura. Tay, kajit lang, ha? Wow, ang galing niya kumanta. Balang araw, magiging singer din ako. Napapanood din ako sa TV. Hoy, Dodong, salita ng timbong yan, pamperya ka lang. Buti kong sa perya. Pambundok na itsura na yan, Mga unggoy. Pagboksingero ka na lang. Total, wala namang masisira sa mukha mo. Ang pangit mo, Huwag mo na lang silang intindihin, Dodong. Uli na ta. Sandali lang ha, titingnan ko lang yung niluluto ko. Tingnan mo naman sana ako. Kahit na di ako ang mahal mo. Dodong, tama na nga yan. Mahuli ka na sa klase. Opo, Nay. Dodong, pagkatapos ng niluluto ko, damihan nyo ng pagkain ha. Hindi ko kasi kayo mabibigyan ng baon ngayong araw na to. Tsaka nga pala mamaya, pag uwi mo, samahan mo ang tatay na maglako ng mga handicrafts, ha? Hanggang mamaya na lang tong perang hawak ko. Sige po, Nay. Nay, pigtas na po ang tsinelas ko at pudpud na po. Pwede po ba manghingi ng pambili? Nakakahiya na po kasi sa eskwela eh. Naku, anak, wala akong... Nay, hiram mo na yung tsinelas ko. Kuya, okay lang bang nakapaa ka? Oo, Yan tuloy, nakaapa ka ng putik. okay lang yun. Basta mamaya, pag nakabenta ako ng handicrafts, bibili na ako ng bago. Salamat, kuya, ha? Mayong hapon nang, gusto niyo pong mupalit og handicraft, gawa po ito ng mabulag po sa foundation. Murag, donasyon niyo na po ito pag bumili po kayo. Ay, nako! Wala ko'y kwarta, wala ko'y kwarta. Umalis na kayo. Sige na po. Storbo kayo. Nang, Unsa man? Ingong ko nga wala ko'y kwarta. Umalis na kayo. Storbo, marami akong trabaho. Uli ka na, Dodong. Uli na ta. Kay ikapoy ka na. pero tay, wala pa po tayo nabebenta. Paano po yung pambili po ng pagkain natin?
Saan ako kukuha ng makakain natin mamaya? Mangutang ka muna sa tindahan. Sabi mo, pasensya na. Ugma, magse-service ako ng pagmasahe para mabayaran ni mo. Peste namang buhay to. Kailan ba tayo giginhawa? Kayo muna bahala dito, ah. Alis na ako. Kuya! Yung tsinelas mo! Ay, ay, kalisod sang binayaan. Alaw gabi, pirmi tay ikaw ginatangisan. Mang Celso? Kinsa na? Dodong? Oo, si Dodong ni. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Kuyugi ko, be. Saan kita sasamahan? Basta. Hmm? Sige na, Nong. Dahil mapamaraan sa buhay, agad naisip ni Dodong na gawing puhunan ang kanyang boses. Saan ba tayo pupunta? Sira ulong bata ka. Kung saan mo ako dinadala. Basta, tumugtog na lang po kayo, kakanta po ko. Pagkatapos, manghingi po tayo ng donasyon. Donasyon. Ibig mo sabihin, magmamalimos tayo. Giyatay kang bata ka. Hindi ka ba nahihiya sa gagawin natin? Ayoko. Oy, maski bulag ako, may pride ako. Eh, hati naman po tayo sa kikitain natin eh. Ibig sabihin nun, may pambili po kayo ng alak nyo. Ate? Basta huwag mo akong lulukoyin sa hatian natin, ha? Kundi malilintikan ka sa akin. O, sige po, tumugtog na po kayo, kakanta na po ako. Ano bang kakantahin mo? Ngayon at kailanman. Dito na nagsimula ang pagkanta ni Dodong. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Hindi ka na mag-iisa ngayon at kailanman. Sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sinta. Naroroon ako, Tina. Maaasahan mo, Tina. Ngayon at kailanman, sa bawat araw ang pag-ibig ko sa'yo liyan, lalong tumatamis, tumitingkad bawat kahapon ay daig nitong bawat ngayon, na daig ng bawat bukas. Malilimot ka lang kapag ang araw at bituin ay di na matanaw. Kapag umikot ang daigdig at di na gumalaw. Subalit isang araw pa, matapos ang mundo'y magunaw na. Bakit labis kitang mahal? Pangalawa sa may kapal. Ngayon at kailanman.
Abang lang. Salamat. Daghang salamat. Ito na ta. Ito na ta. Daghang salamat. Salamat. Sarap. Super. Dahan-dahan lang. Dodong, natutuwa ako at natutulungan mo kami ng nanay mo. Pero, hindi ka na bagyod mag-eskwela? Hindi mo man lang ba tatapusin ang high school mo, anak? Nay, Tay, alam naman natin na araw-araw pinoproblema natin kung saan tayo kukuha ng kakainin eh. Pabayaan nyo na lang akong tumulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kuya, ang sarap na itong karne norte. Kaon lang, Dong. Ikaw na nga halos Sige, umubos, kuya. oh. Pupuntahan natin yung mga mamahaling restaurant para mas malaki ang kikitain, kuya mo. Para sa susunod, hamburger ba ang kakainin, ha? Nong, galingan mo yung pagtugtog, ha? Maraming dato dito. Para matuwa sila, bigyan tayo ng pera. Danghag. Lagi naman ako magaling. Ikaw lang dyan ang dispalinghado ang boses, ah. Puwang idiot ka. Basta ayusin nyo, Nong, ha? Oo. Tara, tara. Ito, Nong. Yan. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman, Hoy, hoy, hoy! sahi... Kung saan nyo gibuhat diya? Kinakantahan lang namin yung mga customer nyo habang kumakain. Tsaka dito lang naman kami, hindi kami pupunta sa bandaron. Piste! Bawal mamalimos dito! Umalis kayo dito! Alis! Hawa! Layas! Layas, layas, layas! Pasensya na po. Ayaw ka na nagbalik dire, ha? Ito ang buntot niya. Ito naman ang ulo. 4 ang paa niya. Ang pusa naman, medyo maliit lang siya. Kuya! Kuya, nasaan na yung hamburger namin? Hindi ako nakadaan dun sa sinasabi ko sa yung restaurant. Sa susunod na lang, ha? Ay, kala ko pa naman may hamburger na. Dong, bakit namumula yung labi mo? May nangyari ba? Wala yan, ay. Nadapa lang ako. Ito nga pala yung kinita ko ngayong araw na to. Medyo maliit. Pasensya na kayo. Salamat. Okay lang. Sige. Nay, kain na po tayo. Wala naman po hamburger. Gutom na po ako eh. Kahit toyo lang po. Gugutom ka na ba? Opo. Hirapan si Dodong. Bulag ang kanyang ama, kaya't siya na rin halos ang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Bukod sa likas na masipag, taglay din ni Dodong ang talento sa pag-awit. Ngunit madalas siyang mapulaan, hindi dahil sintunado ang kanyang boses, kundi dahil hindi siya nabiyayaan ng kaaya-ayang personalidad. Ngunit sa kabila nito, hindi siya madaling mawala ng pag-asa. Nong? Ayan ang hati mo. Ayan. Dudong, hating magkapatid ba ito? Oo naman. Ikaw rin. Pag dinaya mo ang bulag, magkakaroon ka ng bulati sa tiyan.
Hindi ko magagawa sa'yo yun. Paano naman kaya kung yung bulag ang mandaya? Ano to? Ano ba ito? Hmm? Ay, Ano yan? bakit pa nagkaroon ng pera dito? Manong, mas magmumukhang tanga ang taong nakakakita kapag ang bulag namimitik pa. Toho. Hatiin uli natin yan. Yan. Bibili lang ako ng bigas tsaka dilata. Dodong, bili mo na rin ako ng vitamins ko. Alak na naman. Mamatay gid ka maaga. Pag wala ng alak sa mundo, saka lang ako mamatay. Ay, nako. Dali. Pagbilan nga ho, 1 kilong bigas tsaka 2 dilata. Pagbilan na rin ho na 1 lapad. Pakiuna na ho yung lapad. Dong, ito na. Alam mo, Dudong, inis pa rin ako doon sa hayop na security guard na yon. Kung hindi mo na ako hinila paalis, gugulpihin ko yon. Gulpihin ni Tamemi ka nga. Saka pabayaan na lang natin siya. Bibili lang ako ng pansit. Pansit na naman. Kanino mo ibibigay? Kay Emily na naman. Dudong, huwag ka na mangarap. Sa pangit mong yan, hindi ka sasagutin noon. Ayos tumatanda na to. Paano mo nalaman na pangit ako? Bulag ka nga. Nararamdaman ko ang kapangitan mo. Alam mo ba? Sa pangit mong yan, naamoy ko. Buang talaga tang matanda na to. Bahala ka. Maglasing ka mag-isa dyan. Bibili pa ako ng pansit. Asa na po? Bitamina ng buhay. Emily, Nako, yung paborito mo, yung pansit. salamat ha. Kamusta ang imong adlaw? Eto, kumita ng konti para pantulong sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Kumakasya ba? Ang kita mo, pampaaral ng kapatid mo? Siyempre, hindi. Pero kahit pa paano, nakakatulong na rin. Ay, nako. Alam mo, sana maging sikat na senior ako para magkapira. Para makatulong ba? Bata pa ako, pangarap ko nang mapanood sa TV. Kahit sandali lang, makalabas lang ako sa TV. Masaya na ako. Ganun lang pala eh. Pang-hold up og bangko, dili kaya mang-kidnap. Yan, sigurado matitip ka yung headline pa. Ikaw talaga. Niloloko mo ko. Binuang lang. Emily, tanong lang ba? May pag-asa ba ako sa'yo? Ba't bigla mo naman ata na itanong? Sabi kasi nilang lahat, posible raw na sagutin mo ko kasi pangit ako. Alam mo, Dong, sa tinuod lang, dili ko talaga masagot ng tanong mo ngayon. Sana bigyan mo pa ako kahit kunting panahon pa. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, ha? Dili importante sa ako ang panlabas na anyo ng tao. Mas importante sa ako ang kagandahan ng kalooban. Doble puntos pa kung maganda ang busis.
Dahil sa ganda ng kanyang boses at kalooban, napaibig din ni Dodong si Emily. Samantala, naging interesado si Dodong sa pagsali sa mga singing contest. Bakit ba tayo pupunta rito, Dudong? Halika na, bumalik na tayo. Kailangan ko nang uminom ng vitamins. Alak 8 na. Puro alak. Mamaya na. Manood muna tayo. Tunto ka, Gyud, ah. Paano tayo manonood ay bulag nga ako? Basta, dito na lang muna tayo. Kung gusto mo, mamalimos ka muna. Tarantado! Ano bang meron? Singing contest. O anong balak mo? Baka pwede tayong sumali rito eh. Mukhang malaki premyo. Malaking premyo. Aba, sama ako riyan. Giyod, mukhang pera ka talaga nung. Ikaw ba hindi? Ulik bang pangit? Basta nung dito ka lang, sandali lang ha. Sandali lang ako nung. Balikan mo ako! Oo, sandali lang ako nung. Oh, ayos na. Balik ka ugma, ha? Okay, salamat po. Okay. Sir, pwede po magtanong? Unsa man na, Dong? Paano po ba sumali dyan sa singing contest? Wala namang special requirements. Basta't kabalo lang kang mukanta. Pero hindi dapat ganyan ang suot mo, ha? Ano po ba ang dapat? Eh, yung disente. Katulad ng barong. Barong? Wala ako nun eh. Eh, bumili ka muna. Unya, balik ka dito. Eh, bukas pa naman ng gabi ang contest, ha? Sige. Next. Nong? Oh, ano raw? Kailangan daw nakabarong. Nakabarong? Ang arte naman. Ililibing ba tayo at kailangan nakabarong? Buang gid ang mga tao dire. Halika na, wala ka namang pambiling barong. Oo nga, pero sayang. Ano sayang? Basta huwag ka na sumali riyan. Bakit naman? Maganda yung barong, di ba? Siyempre. Pag nakabarong ka, lalo ka magiging pangit. Buang na matandaan eh. Agtulata. O, sige. Alak 8 na. Kiniba? Gustong gusto ko yan. Nindot na doon, bagay na sa imo. Oo, kaya lang mahal. Ate, magkano man yung barong? Aka na? 2005 na. Daghan salamat. Sabi ko sa iyo, mahal. Butonis lang mabili nitong kwarta ko. Ipon lang ka doon. Ha? Hindi nakabili ng barong si Dodong, kaya hindi siya nakasali sa contest. Ngunit dahil dito, pinilit niyang makaipon para makabili ng barong. Ayos ba? Ayos na ayos. Pogi? Pogi. Talaga? Konti lang. Konti lang. Grabe mo, Pogi, tapos Uy! konti. Nay! Saan galing yung barong na yan? Ang ganda! Nay,
pinag-ipunan ko to para mabili ko tong barong na to. Sabi kasi nila, pag sumali ka raw sa singing contest, kailangan nakabarong, nakaporma, kasama sa judging to, Nay. Nay, may contest sa kabilang Ibayo. Sumali ko. Siya nga? Sana po, pagdasal niyo ako para manalo tayo. Oo naman, syempre. Kuya, may hamburger pag nanalo. Siyempre, bibili tayo ng hamburger. Tsaka hindi lang ikaw. Lahat tayo mag-hamburger. Ha? Ayos ba? Ayos na. Pero pogi ako. Pogi. Talaga? Konti lang. Hamburger, ha? Ay. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman, sa hirap o ginhawa pa, asahang may kasama ka, sinta. Naroon ako tuwing na maaasahan mo, tuwing na ngayon at kailanman. Dahil kaya sa'yo nagmaitadhanang ako'y isilang sa sa araw-araw ay siyang makapiling mo. Hanggang ngayon at kailanman, ikaw ay mapaglingkuran. Hirap, labis kitang mahal, tangis sa may kapal. Ngayon at kailanman. Man na may mga bulaklak. Taran! Kuya, ano yan? Sabi ko sa'yo, di ba? Pag nanalo ako sa contest, mag-uuwi ako ng hamburger. Eto na. Hey, Nay! Nanalo si Kuya! Dali, tawagin mo sila ate mo, dali. Kuya, ate! May dala si Kuya ng hamburger! Oh, ano? Ha? Hamburger nga! Oh, di ba? Totoo, anak? Nanalo ka? Nanalo tayo, Nay. Ang galing talaga ni Kuya, Nay. Halika na, halika na. Nay, tara, kain na tayo. Ang tagumpay ni Dodong sa contest na sinalihan niya ang nagsilbing daan upang lalo siyang maging masigasig sa pagsunod sa kanyang mga pangarap. Simula noon, naging laman si Dodong ng mga amateur singing contest sa iba't ibang bayan sa Davao. Patuloy na umani ng tagumpay si Dodong sa mga paligsahang ito. Ngunit hindi lahat ng contest ay kaya niyang ipanalo. Palakpakan, everyone! Ayan. Kapalakpakan na rin natin ang ating mga borado na sila mismo ang nag-compute at pumili ng ating winners for tonight. Congrats ha, Dodong ha. Sigurado, panalo ka na naman. Okay lang sa akin kahit second place lang ako. Ikaw talaga, May. Baka mamaya ikaw nga mag-champion dito. Asus, pahambol, pajud ka pa. Eh, ikaw naman talaga ang pinakamaayo sa tanan. So, once again, why won't you give yourselves a big round of applause? Okay, lahat sila magaling. Magaling lahat. But of course, isa lang ang pipiliin nating winner for tonight. Para sa inyo, sino ang champion ngayong gabing ito? Dodong! Sino? Dodong! Okay, the moment of truth is now in my hand. Ang ating kampyon ng Tagisan ng Talino sa pag-awit ng Barangay Lubagan ay walang iba kundi si Roland Carlos! Tikas naman, di rin naman yung maayo. Dapat ikaw ang nanalo o kaya ako man lang. Kunya nga, magtatanong ako. Basig, nagkamali lang, mistake lang ba? May, pabayaan na natin yan.
Umuwi na lang tayo. Dodong, pabayaan mo si Mai. Baka nga nagkamali ang mga hurado. Narinig mo naman ang boses nung nanalo. Boses palakang may sipon. At isa pa, sayang yung premyo. Marami-rami mga vitamins ang mabibili noon. Alak na naman ang nasa utak nyo. Dong, wala naman tayong gagawing masama, ano? Magtatanong lang tayo kung ba't nagkaganon. Magtatanong lang ako. Sige, Mai, sige. Excuse me, Mai. Miss, Mrs., Mister, excuse me! Yes? Magtatanong lang, bakit po hindi nanalo yung amigo ko? Bakit siya mananalo? Kitang-kita naman po na mas maganda po ang performance kaysa po dyan sa champion. At saka, kahit po yung mga tao, ngalan po niya ang ginisinggit. Yung champion, alam mo naman, di ba? Kasama sa criteria for judging ang looks at personality. Yung kaibigan mo, wa looks, wa personality. Hindi naman porket marunong kang kumanta, panalo ka na. Hindi mo ba alam na kumanta yung kaibigan mo na imbiyer na lahat ng mga judges? It's not pleasant to the eye. Para siyang unggoy na kumakanta sa entablado. At sabihin mo nga sa akin, kung sinong pangit na singer na sumikat. Di wala. Kaya, sabihin mo sa kaibigan mo, wala siyang mararating. Will you excuse me? I still have an important matter to attend. Tarantadang bayan! Ako na talaga susunod mo ang balas. Ikaw na talaga yan. Sobra naman siya, sobra. Tama na! Tama na! Baklang may korigong sa tumbo! Ano ba kayo? Sinabi ko na tama na eh! Hindi ba kayo nakakaintindi? Hindi ako pwedeng manalo. Pangit nga eh. Pangit ako. Dahil sa nangyari na siraan na ng loob si Dodong na sumali ulit sa mga contest. Muli siyang bumalik sa pagkanta sa mga karinderya kasama ang kaibigang si Celso. Pamamalimos man ang tingin ng iba sa ganitong trabaho, pinanindigan pa rin ito ni Dodong. Dagan salamat! Dagan salamat! Halika, dali. Maswerte tayo ngayon. Dagan salamat! Galante ang mga tao. Ang dami natin nakuha ang pera. Ito, marami ng pambiling alak, oh. Ano ba nangyayari sa'yo? Lasing ka ba? Ano ba problema? Baka ikaw ang lasing. Ganito ang gusto mangyari sa buhay mo. Bulag ka ba, Dodong? Hindi ka na nahiya. Namamalimos. At tatyaga sa parya-parya. Ng tira-tira. Habang buhay ka maging pulubi. Dodong, bakit hindi mo ituloy ang pagsali mo sa mga contest? Malay mo, balang araw madiscover ka. Malay mo, balang araw magkatotoo ang mga pangarap mo na mapanood ang sarili mo sa TV. TV? Para ano? Para sumikat? Kahit ano pa sabihin mo sa akin, kahit ano pa ang gawin ko, hindi ako pwedeng lumabas sa TV dahil pangit ako! Pangit! Naintindihan mo? Pangit ako! Ng isang taong biniyayaan na magandang tinig, ngunit
pinagkaita naman na magandang hitsura. Ganyan ang kwento ng buhay ni Dodong Pasagad ng Davao. Bagamat tanggap na niya ang kanyang kapalaran, umaasa pa rin si Dodong na ang pangarap niyang maging isang sikat na mga awit ay mabibigyan pa rin ng katuparan. Tao. Dodong? Kala ko ba naamoy mo ako? Bakit ba mainit ang ulo mo ata? Naisip mo rin ba ang pagkatalo mo? Luto yun. Di ba narinig ang sabi ng judge? Kaya raw hindi ka nanalo dahil pangit ka. Alam mo, Dodong, may sasabihin ako sa iyo. Bata pa, nabulag na ako. At dahil doon, napakatalas ng pandinig ko. Simula pa noon, marami na ako narinig ng mga awit. Mga amateur, professional, pero lahat sila, Dudong, walang binatbat sa boses mo. Alam mo ba, pag umahawit ka, at narinig ng mga anghel sa kalangitan, gusto silang manaog sa lupa para pakinggan ka. Dodong, kahit pangit ka, napakaganda ng boses mo. Kaya pati ako na isang lasenggo ay nakakaroon ng pag-asa. Ito ang tandaan mo. Hindi mo kailangan mamalimos. Magaling kang umawit. Ipagpatuloy mo. At ipangako mo sa akin, kahit ano mangyari, hindi ka titigil sa pag-awit. Dodong, hayaan mo. Sa susunod, babawi tayo. Kuha kita ng kape. Tulong! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Mga kapitbahay! Tulong! Nong! Nong! Nong ang nangyari? Tulong po! Tulong! Nong! Nong!
sa pagkamatay ng taong may malaking tiwala sa kanyang talento. Namulat si Dodong sa kapalarang hindi niya kailanman matatakasan. Sa tanaw nimo, mananalo kaya tayo dyan pag sumali tayo sa contest na yan, Dudong? Mahirap sigurong manalo dyan. Sigurado ako lahat ng magaling sa Davao, sasali dyan eh. Lahat ng magagaling, hindi dapat nga lalo tayong sumali, di ba, Emily? Bitaw, Dong. Ba't di mo subukan ulit sumali? Usa pa, kailangan nimo ng kwarta para doon sa mga paggamit na eskwela na para sa imong udsuan. At pagkatapos, wala ka ring pira pambayad ng kuryente, di ba? At higit sa lahat, para kay Mang Silso. Dala na rin ng pangangailangan, muling sinubukan ni Dodong ang pagsali sa mga singing contest. The second place goes to Dudong Pasagan. Naging sapat na ito upang mabuhayan ulit siya ng loob. Muli niyang sinubukan ang swerte sa mga singing contest bilang pagbibigay katuparan na rin sa hiling ng yumaong kaibigan na si Celso. Ngunit isa sa mga contest na sinalihan niya ang lubos na susubok sa kanyang kakayahan. May, sigurado ka ba dito? Oo naman, bakit? May MTV to. Tignan mo nga yung itsura ko. Pwede ba pang MTV to? May naku, ayoko baka mapahiya lang ako rito. Ikaw na lang. Naunsa ka man, Dudong? Isipin mo na lang, 1 million worth of prizes at recording contract. Ito na ang pag-asa nating dalawang sumikat. At usap pa, di ba, bata ka palang pangarap mo na mapanood sa TV? Oo, bakit? Ito na ang pagkakataon nimo. Aba, nationwide ito. Ipapalabas sa buong Pilipinas. At isa pa, at ang pinaka-importante, pag di mo ako sinamahan, di na rin ako sasali. At kasalanan nimo. Sige. Pero Maya, tandaan mo to. Pag ako napahiya ako rito, lagot ka sa akin. Sobra. Kiyan. Hi, Dong. Ay po. Kamusta, Dong? Mabuti po. Go, sing for us. Ngayon at kailanman, sumpa ko'y iibigin ka. Ngayon at kailanman, hindi ka na mag-iisa. Ngayon at kailanman. Okay, thank you. I think we all agree na maganda ang boses mo. Pero, hindi ka mukhang superstar. I'm sorry, Dodong. We're looking for a superstar and you don't look like one. Dapat ganun din ang forma mo di ba? Opo. Still, we want to give you a second chance. Bukas, ayusin mo sarili mo, make yourself presentable, and we'll see it from there. Okay? Okay po. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi man positibo ang puna sa kanya, nagsilbi itong hamon para kay Dodong. Masasulti, pinababalik ka din ba?
Oo, pero kailangan daw pumorma ako para sa Superstar. Pwede pumorma ka. Paano akong poporma? Wala naman ako ibang damit kundi yung barong. Ba't ka naman magbabarong AMTV nga ito? Ay, gusto mo yata magmukhang tanga ka. Ano gusto mong gawin? Wala nga akong damit. Yung barong lang ang damit ko. Mabuti pa, May. Pautangin mo muna ako. Kano ba? Kahit mga 300 lang, makakabili na ako ng magandang damit nun. Ay, way problema. Pero bayarin mo ako, ha? Bayarin mo ako talaga, ha? Ulagi! May, okay ba? Oo, bagay. Yan bang binili ni mo? Oo. Sana naman okay na to, no? Oo naman. Sobra. Si Dodong. Ay, sir. Kayo na po, sir. Ikaw na. May, pagdasan mo ako, ha? Oo. God bless. Kaya mo yan. Bakit ba malungkot ang dudong ko? Ano ba nangyari sa audition? Malabo na yun. Ayoko na umasa doon. Ito naman, bakit naman ganyan? Hindi naman talaga ako siguro pang superstar eh. Kailangan naman talaga ron. Ibang klase ang forma. Inutang-utang ko pa yung pambili nitong polo na to tapos wala rin. Siyempre, kailangan doon ibang dating mo. Gwapo ka. Eh ako. Bakit? Para sa ako, gwapo ka naman na. Siguro nga, hindi ako talaga para sa superstar na yun. O sa MTV na yun. Kung lalabas man ako sa TV, malamang komedyante ang papel ko at hindi singer. Kaya ititigil ko na itong mga pangarap na to. Sabi ko naman sa'yo, pang-hold up na lang, ugbang ko. Nilalaman mo pa yung usapan. Basta. Ano ba? Tama na nga yan. Kasi para sa ako, ikaw lang ang superstar, ha? Ang pa-contest na MTV Superstar ang pinakamalaking paligsahan na sinalihan ni Dodong. Pakiramdam niya, halos buong buhay niya ang nakataya dito. Ilang linggo rin niyang hinintay ang resulta ng kanyang audition. Sa pagkainip, naisip tuloy ni Dodong na baka wala na nga siyang pag-asa. Pero, isang araw... Dodong, kakain na. Halika na. Dong! Tao ah. Dong! Sino kaya Dodong! Nay, nangita ni mo diri sa gawas. Pinsa. So, diri nung, mo ni si Dodong. Dodong Pasagad? Jay from MTV. Congratulations. Isa ka sa finalist ng MTV Superstar. Oh. Yeah. Nay. Finalist? Finalist ba sabi niyo? Opo, kaya mag-impake ka na. Dadaling ka namin sa Manila. Yeah! Ay, makakasakay na rin ako ng eroplano. Siyempre, pagdating namin sa Maynila, sa hotel kami titira, sabi sa akin. 3 beses kong tinahi ang bag na yan. Siguro naman, hindi nabibigay ang zipper niyan. Dahan-dahan lang sa pagbukas, ha? Nay. Nay? Nay, bakit to? Hindi man lang kita maibili ng maayos na bag sa pagbiyahe mo. Hindi man lang kita mapabaunan ng kahit konting pera sa pag-alis mo. Alam ko, yan ang pangarap mo. Pero wala man lang kami maitulong sa'yo. Nay, ano ba naman kayo? Kung ano-ano iniisip ninyo eh. Huwag nga kayo nag-iisip ng kung ano-ano, Nay. Alam niyo, pabayaan niyo akong tumulong sa inyo.
sa inyo ni tatay. Kayo nga ito napakalaki ng hirap nyo rito sa buhay natin. Ang laki na ng sakripisyo nyo. Maitaguyod nyo lang tong pamilya natin, Nay. Nay, huwag na ako masyadong alalahanin. Kaya ko na sarili ko. Dong, tandaan mo lang to. Lumaban ka dyan. Walang-wala. Pero, napansin ka pa rin. Kahit anong kalabasan ng contest na yan, panalo ka pa rin sa amin. Lalo-lalo na sa amin. Halos hindi makapaniwala si Dodong sa swerteng nakamit niya. Manghang-mangha siya sa mga pangyayari, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na mararanasan niya ang lahat ng ito. Okay, guys. This will be the room you'll be staying. This is for the girls lang. Yeah, this is the bedroom. No, it's for the girls. The boys will get the other room. Okay. Yeah. Kukunin. Yeah, you can stay here first muna. Oh, wait. Oh, Dodong, tahimik ka na naman. Bakit? Wala, sir. Medyo nag-iisip lang. Ano iniisip mo? Lahat to kasi yung nangyayari sa araw na to, puro first time ko. First time kong makasakay ng eroplano. First time ko rin makakain sa mga mamahaling restaurant. First time ko rin makasakay ng elevator na hindi gumagamit ng hagdan at makapanik dito sa gantong kataas na lugar. Ganito pala ho talaga pakiramdam, no? Pag nandito ka na sa mataas na lugar, pakiramdam ko, unti-unti ko nang naaabot ang mga pangarap ko. Darating yan. All right, please welcome your Pop Bros, Ken, Owen, and Dudong! Tatay, ang anak mo si Dodong, nasa TV na. O, yung kuya ko, singer na. Di ba, Nay? Ang galing-galing ni Kuya. Oo naman. Sikat na si kuya, Nay. Ate, ang uyo mo, star na. Don't cry, I know she wanted that way. I know you hate every day. When you think of Aliyah, left, don't cry, I know she wanted that way. Dodong, congratulations ha. Second ka, no? Opo. Ano feeling mo nung nanalo ka? Sobrang saya ko po. Naiyak nga ako, ma'am, dahil hindi ko akalain na yun pala ang napakarami ang sumusuporta sa akin. Yung iyong talento sa pagkanta. Opo. Sa tansya mo, saan mo nakuha yun? Kasi yung papa ko, Oh. marunong ding umawit, marunong din maggitara.
Noon, maliit pa ako, siya yung naggigitara, ako yung umaawit. Kumakanta? Oo, kumakanta. Aba, talaga pala nung bata ka, ano ka na? Kumakanta ka na ng kumakanta. Opo, kumakanta na po ako. Pag sinabi sa'yo kanta, walang hiyaya. Walang Kanta. Kanta talaga. Kanta talaga. Nung maliit ka, saan mo natutunan kumanta? Palagi akong nanonood ng TV. Naalala mo anong paborito mong kantahin pagka, nung maliit ka pa, ha? Yung awit ni Rizal Reynoso, yung Hindi Ko Kaya. Sige nga, paano nga yun? Magmula na magkalayo, puso ko ay nalulungkot, di matanggap ng damdamin na ikaw ay hindi na akin. Paano ang gagawin ko? Sana'y nasa piling mo. Sana'y hindi tayo nagkalayo. Sana'y maririnig mo. Galing mo naman! Maliit ka pa, kinakanta mo yun? Yan ang paborito ko na yung pinapakinggan pag umawit na sa Rizal Reynoso. Kaya pala ang boses mo parang train na ngayon. Kaya kasi hanggang ngayon wala akong hindi ako nanagarilyo, hindi ako uminom lang ako tubig lang. Wala akong lahat. Dinasal ko sa Panginoon na sana kahit ganito lang maangat ko yung kahit sa pagkanta ko lang maangat ko yung pamilya ko. Anong trabaho mo ngayon, Dudong? Yung mga blind gumagawa ng mga handicap. So ako yung nagtitinda ng mga handicraft nila. Paano mo iniisip na yung iyong talento na yan, no, talagang pakinabangan mo ng gusto? Lahat gagawin ko para maging para sumikat ka talaga. Po. Sino bang mga idolo mo? Vince Cornejo, si Ogie Alcacid. Alam mo ba si Vince ang kumanta na Magpakailanman? Opo. Alam mo ba yung kanta Magpakailanman? Yung chorus lang. Yung chorus? Sige nga, tingnan ko ang chorus mo. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Wow! Teka muna, Dudong. Ano naman kaya ang masasabi mong aral na mapupulot ng ating mga televiewers sa buhay mo? Lahat ng mga teenager ngayon, iwasan niyo yung lahat ng mga bagay na katulad ng mga bisyo na gano'n, yung tulad ng mga droga, gano'n. I-awit niyo na lang, at saka sa sports niyo na lang para mapakinabangan niyo. Ang importante lang kasi ma'am, malinis ka doon sa Panginoon at saka sa lahat ng tao nakapaligid sa'yo. Alam mo, Dodong, napapanood tayo ngayon sa Davao, ha? Opo. Ang mga kababayan mo, ha? Para sa atuan ni tanan dire sa Davawin yung nagpasalamat ko sa taga GMA na ako yung kinuha na ng story ng Magpakailanman at saka kay Tita Mel Tiangco. Kami ang nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat, Dodong. Salamat po. At talagang congratulations ulit. At we wish you all the luck diyan sa ambisyon mo, sa iyong talento. Ha? Thank you po. Salamat po. Hindi mananalo si Dodong sa contest ng MTV. Pakiramdam niya ay naabot na rin niya ang tagumpay. At iyon ay dahil napatunayan ni Dodong na hindi dapat maging hadlang ang kaanyuan ng isang tao para maabot niya ang kanyang mga inaasam. Sa patuloy na pagpupunyagi at pananampalataya sa sariling kakayahan, lahat ng ating pangarap, makakaya nating isakatuparan. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw
magpakailanman, magpakailanman.